Good morning po sa inyo mga brothers, welcome po sa aking channel. Ito meron po nga kababa dito ng makina dalawa. Isa pong Rusi at saka isa pong STX Yamaha. Ngayon sa video ito mga brothers, bibigyan ko lang po kayo ng basic information para po sa ating mga makina ng ating mga motor. Kasi po marami nagtatanong sa atin sa Facebook page at saka sa YouTube, ano dapat gawin para yung kanilang makina ay tumagal. Kasi karamihan sa kanila kahit bago pa yung motor, halos magpabalik-balik na po sila sa mekaniko. Ang nangyayari po kasi ngayon, yung mga driver natin, hindi naman po lalaki, pati babae, ay marunong na rin pong mag-drive at may kanya-kanya ng mga motor. Pero ang nangyayari po kasi mga brothers, karamihan sa kanila, inaasa na lang sa mekaniko yung pag-aalaga sa ating mga makina. Pero mga brothers, alam nyo ba, nasa inyong mga kamay ang solusyon para yung ating mga makina ay tumagal. Kasi po sa ating mga makina ng ating mga motor, yung gumawa po nito mga brothers, meron po silang inilagay dito na isang dapat nating malaman para yung ating makina ay tumagal. Kahit po babae, kayang gawin to at saka lalaki. Ayan mga brothers. Ngayon, bago natin simulan to, kung napasal ka lang sa aking channel, sa aking Facebook page, paki-follow na lang po. Sa aking YouTube ay paki-subscribe para po malaman natin yung basic information para yung ating makina ay tumagal. Ito po mga brothers, pag nalaman nyo po ito 100% ang inyong mga makina ay tatagal. Ayan, lalo na po sa mga may bagong motor ngayon, simulan nyo na po sa ganitong estilo. Alam niyo po mga brothers, ang makina ng ating mga motor nasa ating mga kamay, nakasalalay para po yung ating mga makina ay tumagal. Ito po mga brothers na bibigay ko sa inyong tip ay napaka-basic lang ng po nito. Pero binabaliwala po nung ating mga driver. Yan. Marami po sa ating mga driver, tanggapin natin ang katotohanan. Ang ginagawa lang po natin ay, ang alam lang natin, gumamit. Pero ito mga brothers, dapat malaman natin to na pag ginawa natin to mga brothers, paniguradong 100% tatagal yung ating mga makina. Ngayon ang ating mga makina mga brothers, nung ginawa po yan, silyado po yan, walang tagas yan lahat. Kahit ilubog niyo po sa tubig, huwag lang po aabutin yung karburador o yung air cleaner, hindi po mapapasukan yan ng tubig sa loob ng ating mga makina. Ngayon sa ating makina ng ating ng motor, lahat po yan mga brothers, inilagyan po ng manufacturer yan o yung gumawa ng daanan ng langis. Ito, kung mapapansin nyo po mga brothers, meron po siyang daanan ng langis na kung sakali mag-change oil po kayo ay dito nyo po matadaan yung langis. Meron din po siyang drain plug. Ayan, nasa ilalim yung drain plug niya. Dito po sa ating STX, nasa ilalim po yung drain plug niyan. Ito. Nasa tagiliran. May mga drain plug yan mga brothers. Ito, ganun din. Pag mag-change oil ka, bubuksan mo lang yan para po ma-drain yung langis. Ngayon pa magsasaling ka, ito, meron po siyang dipstick na tinatawag. Ngayon sa ating dipstick mga brothers, hindi naman po nilagay yan para pantakip. Yung ating drain plug nilagay pantakip para wag tumulo ang langis. Ngayon ito pong ating dipstick, nilagay po ito mga brothers, hindi lang po pantakip. May dahilan po yan mga brothers, kaya po nilagay yan ng gumawa. Ayan. Dito po sa ating dipstick, kung bubuksan natin to, iba-iba po ang klase ng sukat nito. Meron pong mahaba, meron maigsi. Depende po sa makina ng ating mga motor. Ngayon, isasabi ko na rin po dito yung katanungan ng ating mga followers, mga subscriber, kung paano ro ba ang tamang pagsukat sa ating dipstick sa langis. Ayan. Ngayon mga brothers, eto, napakahalaga po nito sa ating mga makina, na kung wala ito, madali pong magkakaproblema yung ating makina. Kasi po, tanggapin natin ang katotohanan,
ang ating mga makina, may langis po yan na nagbibigay buhay. Ngayon, dapat po yung ating langis sa ating mga makina ay lagi nating i-check. Kaya po nilagyan niya ng ganito nilagyan po siya ng dipstick. Hindi lang po nilagay ito para gawing takip. Nilagyan siya ng panukat kung sakaling magkulang o sumobra. Dapat pong ating makina huwag magkukulang ng langis, dahil ito po ay may sinusuplayan sa ating kaloob-looban, sa ating transmission, sa ating sigunyal, sa clutch housing, sa ating cylinder head. Yan po ang sinusupply ng langis. Ngayon, ito pong ating dipstick, mga brothers, ang tama pong pagsusukat nito, mga brothers, dito po sa ating dulo, meron siyang guhit sa baba. Ito. Sa pinakaibaba niyan, mga brothers, ayan po yung tinatawag na lower level. Dito naman po sa itaas, yan po yung higher level. Ngayon, sa pagsusukat po nito, mga brothers, huwag nyo pong i-thread. Ipasok nyo lang po ng ganon, mga brothers. Pag ipinasok nyo ganon, titingnan nyo lang po siya. Dapat po nasa pagitan siya ng lower at saka upper level, nasa gitna po. Ayan, ipapasok nyo lang po ganon yan, mga brothers. Dapat po every 3 days, 2 to 3 days, 4 days, nasa pagitan nun, o kaya sa loob ng linggo 3 beses, bago nyo po gamitin ang inyong mga makina, i-check nyo po yung inyong dipstick. Ayan. Sa pamamagitan po nito, mga brothers, mamamonitor po ninyo yung langis sa ating mga makina na nagbibigay ng buhay sa ating makina. Kasi po ang ating mga makina may tamang sukat ng langis yan. Pagka sumobra, magbibigay ng init. Pagka sobrang konti, magbibigay po ng init, sobrang init sa ating makina. Ngayon, ang mangyayari dyan, pag sumobra langis, magtatagas po yan at panggagalingan ng kakulangan ng langis. So, sobra init. Ngayon, dapat po, lagi natin i-monitor yan tuwing umaga bago natin gamitin. Dapat po, mga brother, pagka mag-check po kayo ng inyong langis sa ating mga makina, sa panahong siya'y malamig, yung bago nyo gamitin. Huwag ko kayong gagamit o susukat ng dipstick pagka mainit ang makina, kasi po yung ating langis nagkalat na po sa ating makina. Ayan, dapat po ay malamig o sa umaga. Ulitin ko, pagka binuksan nyo pong ganito, pupunasan nyo lang po ito ng yung basahan na damit, tapos po ipapasok nyo na ganon. Huwag nyo na pong iroroskas, ilulubog nyo lang ng ganon. Pag angat nyo ganon, nasa pagitan po siya ng lower at saka higher level, nasa gitna siya. Ganon din po dito sa kabila, sa ating STX, nasa pagitan siya ng higher level at saka lower, nasa gitna po yan. Halos lahat po ng ating motor, meron po siyang dipstick. Ayan. Kung hindi man po dipstick, dito po sa sidings, meron po siyang salamin, meron naman po nakasulat na lower at saka high. Dapat po nasa minimum, nasa gitna lang po siya ng minimum level o yung higher level, nasa gitna. Ayan, mga brother. Ito po yung mahalagang bagay na sinasabi ko sa inyo. Itong dipstick. Hindi po nilagay ito na para pantakip lang. Nilagay po ito para maging guide natin, para yung ating makina ma-monitor natin na yung langis niya ay dapat ng itan. Kasi po, ang ating makina sa katagalan, pag pinabayaan natin, natutuyo po yan, nababawasan, nangangaunti. Pag oras na nangaunti ang ating makina, ng langis ng ating makina, mas lalo po siyang mawawalan ng langis, lalo siyang matutuyo pagka kinulangan siya. Kaya dapat lagi natin i-monitor, mga brothers, yung kanyang sukat sa ating dipstick. Ayan. Iyan po yung ating dapat natin malaman. Mapababae man yan, mapalalaki ang gumagamit ng ating mga motor, napakasimple lang po naman yan para yung ating makina ay tumagal. Pag ginawa nyo po yan, mga ka-brothers, regular na pag-check sa ating makina sa langis, hindi na po kayo laging pupunta sa mekaniko. Kasi nangyayari ngayon, mga brothers, hindi na po tayo nag-check, gamit tayo ng gamit. Ngayon, ang nangyayari ngayon, yung ating makina nag-iinit.
Pag nag-iinit, siyempre mahirapan na po siya tumakbo, sobrang init na siya. Ang nangyayari, doon na po nagsisimula magkaroon ng problema yung ating makina. Kaya dapat mga brothers, ma-check natin palagi yung ating langis sa ating makina. Huwag natin pababayaan dahil ang ating langis na nagbibigay ng buhay sa ating makina. Ngayon, ang viscosity naman na dapat natin ilagay dyan, nasa manual na po yan nakalagay. Karamihan naman po mga brothers, ang ating langis ay 10W40. Bagamat may mas mababang viscosity gaya ng 5W30, 10W30, pero mas maganda na pong gamitin natin kung ano yung nakalagay sa service manual. Pero majority po ang nakasulat 10W40. Ayan, may dahilan naman po bakit 10W40 ang dapat natin gamitin. Yan po. Okay? Sige po, hanggang dito na lang mga brothers. Sana po nakatulong sa inyo ito ng malaki. Para po yung ating mga makina ay malagaan, dito po tayo lagi titingin sa dipstick. Regular nating chichikin. Okay? Hanggang dito na lang. Maraming po salamat. Mabuhay po kayong lahat mga brothers.